Broadcasting Company. One radio network powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig, Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurot-dilain na panlantaw. iba't ibang balita, isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal, isa ka pungsod. Magkadurot-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo Natin. Radyo natin. Radyo Natin. Radyo natin. DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City of Manila Broadcasting Company is a proud member of the KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Itama po ng oras na ng oras sa buong kapuluan. Alas 4 ng hapon. Magandang hapon na Central Mindanao. Ngayon ay araw ng Biyernes, 22 sa buwan ng Mayo 2026 at ikalima sa buwan ng Dulhijjah 1447 sa atin pong Hijri calendar. Welcome sa arang kanabalita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Sama-sama ho tayo hanggang alas 5 ng hapon at kami ho ay mag-atir mga balita kaganapan sa loob at labas ng ating pong bansa. Sa ngalan ng aming station manager, sa aming admin officer, ganoon din po sa aming broadcast media engineers, and of course, sa ngalan ng aming news head, sa aming news writer. Ako po muna ang inyong pansamantalang makakasama sa arang kanabalita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Ang bahaging ito ay hatid po sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. Hatid din po sa inyo ng Ministry of Labor and Employment, Molibar, sa pamumuno ni Molibar Minister Dato Muslimin G. Sema at sa kanilang General Director Dato Surab Abutazil Jr. Hatid din po sa inyo ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated, matatagpuan sa may Macapagal Street, Sinsuat Avenue, Cotabato City. Hatid sa inyo ng Altraiz Ventures Corporation, ng Green Pharmacy. Hatid din po sa inyo ng Glang Eye Care Clinic, matatagpuan sa may Gutierrez Avenue, Cotabato City. Owned and managed by Dr. Zuhra Adam Galang.
Manatili ho nakatutok sa Radyo natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama tayo Bangsamoro. Ako po muna inyong pansamantalang makakasama sa arangkada balita ng Radyo natin FM Cotabato City, Analiza Abbas. At ngayon, narito na ang ating pong mga balita. Tumanggap ng tulong pinansyal mula sa MSSD ang kabuang 15 pamilyang sharer ng bahay na naapektuhan ng sunog sa Purok Dimasiray at Purok Pag-asa, Rosarets No. 4, Cotabato City. Sa sinagawang pamamahagi kahapon, May 21, 2026 sa MSSD Regional Office. Isinagawa ang assistance distribution sa ilalim ng Multipurpose Cash Assistance Program ng Disaster Response and Management Division, kung saan bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 5,800 pesos upang makatulong sa kanilang pangailangan matapos ang nasabing insidente. 24 minutes makalipas alas 4 ng hapon sa ilalim ng Enhanced Livelihood Program for OFW Reintegration ng Department of Migrant Workers at pamahalaang Palalawigan ng Maguindanao del Sur, tinanggap ng 13 dating manggagawang Pilipino sa ibang bansa ang kabuang 300,000 pesos na tulong pananalapi bilang panimulang puhunan sa kabuhayan noong ika-20 sa buwan ng Mayo 2026 sa Provincial Capital Lobby. Pinagkaloob ito ni Ginoong Samsudin T. Lintungan. Sa mga benepisyaryo, 3 ang tumanggap ng tig 30,000 pesos at 10 naman ay nakatanggap ng tig 15,000 pesos. Bigyan din ni Dato Nur Ali Mitimbang ang pagsasagawa ng patuloy na pagsubaybay sa mga benepisyaryo at sinabing may karagdagang tulong na naghihintay para sa mga magkakaroon ng magandang kalalabasan ang kanilang mga gawain. Ang layunin ng programa ay matulungan ang mga OFW na nagpasyang manatili na sa bansa upang magkaroon ng matatag na kabuhayan na naayon sa United Nations Sustainable Development Goal 8 para sa disenteng trabaho at pag-unlad ng ekonomiya. Ito ay bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na pangalagaan at suportahan ang muling pagbabalik at pakikisama ng mga OFW sa lipunan. 26 minutes makakalipas alas 4 ng hapon. Kayo pa rin patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo natin FM Cotabato City. Sumailalim ang 100 kababaihan sa mental health and psychosocial support assistance at self-care activities na isinagawa ng MSSD Tawi-Tawi Provincial Operating Office noong May 18 hanggang 19, 2026 sa Tawi-Tawi Provincial Jail. Kabilang sa mga kalahok ang survivors ng gender-based violence, trafficking in persons, women deprived of liberty, distress overseas Filipino workers at Solo Technology Foundation Incorporated. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6,
junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitty, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitty. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa Kitty, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Assalamualaikum. Alam nyo BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bumili at manalo ng 300 tips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong-milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you.
Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, drum kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Bay, siya ka pan? Why, Bapa? Nana ko din. Bapa. Bagi ka ko sa walay na nakinog ko adan ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangile ko dia ko pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya nakiog ko na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan Bapa? Kaadin makatawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check-upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check-up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito ba Bapa? Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakaya daun kasaki kabawangan ko naman. Luka buanga sa Balaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko. Na magudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, mubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, maton sa Balaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nila 0966-024-6066. Kano email ad nila glangacc@yahoo.com. Angay ka doon sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitty, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitty. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Water refilling station ba ang hanap mo? Ang Cotabato Aqua Life Water Refilling Station ay higit na mabuti dahil mayroong itong malinis at nakakabuti sa ating katawan. Matatagpuan sa Santa Ana Street, Ruales Site, RH13, Cotabato City. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa kanilang contact number 0916-3574-888 o 421-2011. Cotabato Aqua Life Water Refilling Station. A quality life, a quality water. 7,100 isla.
Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig, Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurog-dilain na panlantaw. iba't ibang balita, isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal, isa ka pungsod. Magkadurog-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. 39 minutes mga kalipas walas 4 ng hapon at kayo pa rin patuloy na nakikinig sa atin po ng arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Sa pagpapatuloy ng ating po mga balita, matagumpa na isinagawa ang distribution of fuel subsidy sa ilalim ng Pantawid Pasad program noong May 19, 2026 na ginanap sa tanggapan ng BLTFRB Basilan District Office sa Lamitan City. Layunin ng programang ito na magbigay ng agarang tulong at suporta sa mga public utility drivers at operators na patuloy na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa pamagitan ng Pantawid Pasada program ay pinapakita ng pamahalaan ang patuloy nitong malasakit at pagkilala sa mahalagang papel ng sektor ng transportasyon sa pagbibigay serbisyo sa publiko. Patuloy ang MOTC BLTFRB sa pagpapatupad ng mga programang makakatulong sa kapakanan ng ating mga tsuper at operators sa buong Bangsamoro Region. 40 minutes mga kalipas walas 4 ng hapon. Samantala, pinangunahan kahapon na May 21, 2026 ni Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar ay makakuha ang pagbubukas ng 2026 Bangsamoro Local Revenue Collection Forum upang talakayan ang mga reforma sa pamahala ng pampublikong pondo ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMA. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Chief Minister makakuha na ang maayos na sistema sa pangolekta ng kita ay mahalaga upang mapalakas ang mga institusyon at mapabilis ang pagtugon sa pangailangan ng mamamayan. Idinin niya na ang bawat pisong nakukolekta ng pamahalaan ay nagtataglay ng tiwala ng publiko. Kaya may malaking pananagutan ang ahensya sa tamang paghawak, pagdokumento at pagprotekta sa mga pondo. Walang puwang ang korupsyon sa gobyernong nais nating iwanan sa susunod na henerasyon. Anya. Binanggit din ng punong ehekutibo na ang mga hakbang tulad ng fiscal examination, paggamit ng digital collection systems at cashless transaction kasama ang land bank at GCash sa public sector ay susi upang maiwasan ang mga pagkaantala, pagkalugi at katiwalian sa burokrasya. Pinalalahanan din niya ang lahat na ang prinsipyo ng moral governance ay dapat makita at mapatunayan sa pang-araw-araw na operasyon sa pamagitan ng tapat na pag-uulat at mahigpit na pagsunod sa proseso. 42 minutes mga kalipas walas 4 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid po sa inyo ng Curawato Institute of Technology Foundation Incorporated. Hatid din po sa inyo ng Ministry of Labor and Employment, MOLIBARM, sa pamumuno ni MOLIBAR Minister Dato Muslimin Gisema at sa kanilang General Director Dato Suraba Abutazil Jr. Hatid din po sa inyo ng Almia Computer Works sa matatagpuan sa May Sinsuat Avenue, Cotabato City, Bagwalaing Ina Clinic. Matatagpuan sa May Kimpo, Baguado sa Cotabato City. Ang oras ay hatid din po sa inyo ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated, Green Pharmacy, Al Raiz Ventures Corporation, at syempre ang oras ay hatid din po sa inyo ng Curawato Institute of Technology Foundation Incorporated. Sa pagpapatuloy natin po mga balita,
Sa iba pa nating mga balita, pinarangalan ng pamahalaang panalawigan ng Maguindanao del Sur sa pamumuno ni Governor Dato' Ali Mitimbang Sr. si Salha Samud Samion matapos nitong makamit ang top 5 spot sa 2026 licensure examination for teachers ulit na may 93.80% general average. Si Samion na tubong general sa Lipada kay Pindato na ang kinikilalang kauna-unahang top-notcher mula sa lalawigan. Siya rin ang kauna-unahang alumna ng Regional Madrasa Graduate Academy na nakapasok sa hanay ng mga nanguna sa naturang pagsusulit. Bilang pagkilala sa kanyang natamong tagumpay, personal na iginawa ni Mitimbang Senior ang plaque of recognition at cash incentive na nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Ayon sa pamahalaang palalawigan, ang tagumpay ni Samion ay nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataang nangarap maging guro at patunay na kayang makipagsabayan ng mga mag-aaral mula sa lalawigan sa pambansang antas. Ipinahayag din ng pamahalaan ang patuloy nitong suporta sa sektor ng edukasyon at sa mga kabataang nagsisikap maabot ang kanilang mga pangarap. 45 minutes mga kalipas alas 4 ng hapon. Kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin po ang arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Samantala, ipinagpatuloy ng Bar Marawi Rehabilitation Program ang mga aktibidad nito sa medical mission sa komunidad ng mga shelter sa Area 6A sa Gunsungan, Marawi City kahapon na nakinabang sa 107 internally displaced person o IDPs. Ang inisyatibo ay nagbigay ng libreng konsultasyon medikal at mahalagang gamot sa mga mahihinang benepisyaryo. Kabilang ang mga senior citizen, ang mga bata, mga buntis at ang mga taong may kapansanan bilang bahagi ng patuloy na pangako ng programa sa pangalaga ng kalusugan at kagalingan ng mga pamilyang nawala ng tirahan. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Dr. Hana Daud, Dr. Nur Hanifa M. Ansharia bilang bahagi ng patuloy na pangako ng programa na maghatid ng mga accessible at community-based na serbisyong pangkalusugan sa mga residente sa most affected area. Regular na isinasagawa tuwing Martes at Huwebes ang mga medical mission na ito ay naglalayong tiyakin na ang mga mahihinang pamilya ay may pare-parehong akses sa mga pangunahing serbisyong pangkalusugan habang nagpapatuloy ang mga pagsisikap sa rehabilitasyon. Patuloy na pinapalakas ng BARM MRP ang pangako nito sa rehabilitasyon ng Marawi sa ilalim ng agenda ng pamahalaan o pamamahala ng punong ministro. Ang mas matatag na bangsamoro sa pamagitan ng pagsasagawa ng mga medical mission para sa mga internally displaced persons o IDPs. 47 minutes mga kalipas alas 4 ng hapon. Ang oras na yan ay atid po sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. Matatagpuan sa may Poblasyon 8, Kakar, Cotabato City. Hati din po sa inyo ng Aldraiz Ventures Corporation sa pamahala ni Manager Sir Abidin A. Ali. Matatagpuan sa may Ramon, Rabago Senior Street, RH13, Cotabato City. Hati din po sa inyo ng Green Pharmacy, Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated, Search Watch Service Center, Ministry of Labor and Employment, Molibarm sa pamumuno ni Molibar Minister Dato' Muslimin Gisema, at sa kanilang General Director Dato' Suraba Abutazil Jr. At din po sa inyo ni Honorable Ted Munget, Municipal Councilor ng DOS Maguindanao del Norte. Hati din po sa inyo ng Almia Computer Works,
Bagwa Laying Clinic matatagpuan sa May Kimpo, Bagwa 2 sa Cotabato City. At syempre ang oras ay atin din po sa inyo ng Glang Eye Care Clinic matatagpuan sa May Gutierrez Avenue, Cotabato City. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitty, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitty. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa Kitty, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Assalamualaikum. Alam nyo BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. Maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, PAP
smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Water refilling station ba ang hanap mo? Ang Cotabato Aqua Life Water Refilling Station ay higit na mabuti dahil mayroong itong malinis at nakakabuti sa ating katawan. Matatagpuan sa Santa Ana Street, Ruales Site, RH13, Cotabato City. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa kanilang contact number 0916-3574-888 o 421-2011. Cotabato Aqua Life Water Refilling Station. A quality life, a quality water. Bay, siya kapan? Why, Bapa? Nana ko din. Bapa. Bagi ka ko sa walay na nakinog ko adan ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangingili ko dia ko pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya nakiog ko na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan Bapa? Kaadin mo katawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check-upin. Kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check-up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito ba Bapa? Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakaya daun kasaki kabawangan ko naman. Luka buanga sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusinsuat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko. Na magudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, ubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa Balaka na Gutierrez Avenue, Dusinsuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nila 0966-024-6066. Kano email ad nila glangacc@yahoo.com. Angay ka doon sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Arangkada Balita. 56 minutes makakalipas mo alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. At ngayon, dumako na po tayo sa atin pong balitang pambansa. Hindi sure kaya Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Na mas maraming bilang ng mga senador na kampi umano kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa paggulong ng impeachment trial nito. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi iniisip ng palasyo na magiging mahirap ang pag-usad ng impeachment trial. Dahil mas marami ang kaalyado ng Vice Presidente kahit pa numero ang isa sa ikatatagumpayan ng proseso. Sinabi ni Castro na nasa kamay na ng mga senador ang bola at kung ano man ang gagawin nila sa impeachment trial. Ang taong bayan ang magbabantay sa kanila. Sinabi ni Castro na ang publiko ang magsasabi kung patas ba at makatarungan ang trabaho ng mga senador sa impeachment trial batay sa mga ebidensya. Dapat niya nasa puso ng mga senador o senator
Judge, kung paano susundin ang batas, kung paano ipatutupad ang mga panuntunan at hindi para ipatupad ang nababagay sa taong kinakampihan nila. Dapat timbangin niya ng mga senator, judge, kung para sa kapakanan ba ng taong bayan o ng isang tao lamang ang kanilang gagawin sa impeachment trial. 58 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Samantala, sa iba pa nating mga balita ay giniit ni House Speaker Faustino D. Dizert ang kahalagahan na mapalakas ang emergency response mechanisms at institutional representation ng indigenous peoples o IPs. Ginawa ni D ang pahayag kasunod ng pakikipagpulong nito sa mga opisyal ng National Commission on Indigenous Peoples kamakailan nagkaugnay ng pangailangan na magkaroon ng dedicated quick response mechanism para sa IPs, lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna. Bagamat ang mga indigenous community ay kabilang sa pinaka vulnerableng sektor ng lipunan, sinabi ng NCIP na nasa kasalukuyan ay walang legal framework para sa quick response system ng mga IP. Habang inihahanda ang panukala, iminungkahin di sa NCIP na simulan na ang pangangalap ng mga datos at pangalan ng mga IP sa buong bansa upang maisumitim sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Itinulak din ng NCIP ang pagsasama ng kinatawan ng IPs sa proseso ng paggawa ng pulisiya sa local at national na level upang marinig ang boses ng mga ito. Muli ring inulit ni D ang commitment ng Kamara de Representantes na suportahan ang mga panukala na nagtataguyod ng inclusion, nagbibigay ng proteksyon sa mga vulnerableng sektor at nagpapalakas sa kahandaan ng bansa sa mga sakuna. Bilang panghuli sa ating pong mga balita, sinabi ng Department of Social Welfare and Development na bukas sa lahat ng individual ang assistance to individuals in the crisis situation o AX sa programa mahirap man o nasa middle class. Sa media forum, sinabi ni DSWD Crisis Intervention Program Director Edwin Murata na ang shocks o unforeseen situation ay walang pinipiling social status sa panahon ng kalamidad o na emergency o energy emergency. Ayon sa DSWD, patuloy nitong pinalalakas ang panuntunan ng AX para matugunan ang nagbabagong mga pangailangan ng iba't ibang kliyente. Ang AX sa program ay isang social welfare services o service na tumutulong sa mga pangailangang medikal, burial, transportation, education, food at iba pang financial needs. Pinadali na rin anya ang proseso ng aplikasyon ng AX kung saan may sinusunod itong tatlong hakbang: assessment at interview at paglalabas ng tulong. Para sa documentary requirements, kailangan lamang magpakita ng kliyente ng valid identification ng claimant at medical certificate, medical abstract o certification na mula sa psychiatric o psychiatrist o psychologist. Depende sa tulong na hihilingin. Ang kliyente ay maaari ring magpasa ng mga sumusunod na proof of documentation para sa claim, para sa laboratory diagnostic procedures at request para sa medical implants o assistive devices. Kailangan ang request mula sa laboratory para sa diagnostic procedure na may price quotation.
Para naman sa mga pasyenteng sumasa ilalim sa therapy at iba pang special treatment ay kailangan ng doktor sa order o treatment protocol ng may price quotation. Para sa medicinal request, kailangan ng reseta ng gamot at para sa hospital bill assistance ay ang statement of accounts. Sa 2026 sa national budget ay nakatanggap ang AX program ng 63.9 billion pesos na budget. Bueno, wala na po tayong oras sa atin po ang arangkada balita ng radyo natin FM Cotabato City. Ngayon ay araw ng Biyernes, 22 sa buwan ng Mayo 2026. At ikalima sa buwan ng Dhul-Hijjah 1447 sa atin pong Hijri calendar. And hello kay Miss Nesrine Benito. Yan, maraming salamat sa pakikinig at sa panunood. Kay Miss Jonalina Pulayagan Adsa. Hello kay RN, Mama Kamutan Mandang. And hello sa aming admin officer kay Sir PB Jawaril. Ayan, isang magandang hapon at kay RN Anderson na umpa dyan sa Maya Parang Maguindanao. At hello nga pala kay Honorable Ted Moinget. Sa kanyang maraming salamat sa kanyang pagbisita dito sa ating pong istasyon. Ayan, thank you kay Honorable Ted Moinget, ang Municipal Councilor ng DOS Maguindanao del Norte. Alright, wala na po tayong oras sa atin po ang arangkada balita ng radyo natin FM Cotabato City. Sa ngalan po ng aming station na manager, sa aming broadcast media engineer, ganoon din po sa aming news head, sa aming news writer. Maraming salamat po sa pakikinig. Ako po muna inyong pansamantalang nakasama sa arangkada balita ng radyo natin FM Cotabato City, Analiza Abbas. Hanggang sa muli ho, sa ganito pa ring oras at himpilan, manatili ho nakatutok sa radyo natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama tayo Bangsamoro. Ingat-ingat sa mga nagbibiyahe sa mga oras na ito. Isang maulan ng hapon sa inyo pong lahat. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig. Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurot-ilain na padlantaw. Iba't ibang balita, isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal, isa ka pungsod. Magkadurot-ilain nga balita sa bugos